Sa nakaraan, maraming nagulat sa ginawa ng ating bida, parehas ang hukbo ng per diem at ng mga kalaban ay nagulat sa mga nangyari. Lahat sila ay walang kaalam-alam na ang lahat ay matagal nang inihanda ng ating bida, hindi pa nagbabalak ng digmaan ang mga kalaban ay naiplano na lahat ito ni Ghislaine. Kaya lahat ang buong hukbo ng mga kalaban ngayon ay naliligo sa gitna karagatang apoy. Pagpapatuloy, talagang nakakagimbal ngayon ang nangyayari sa buong hukbo ng mga kalaban, dahil talagang rinig na rinig ang sigawan ng mga sundalong nasusunog ngayon rito. At amoy na amoy rin ang mga tinustang katawan ng mga tao, naging malaimpyerno ngayon ang sitwasyon sa digmaang ito. Si Count Tomas ay nangangatog ngayon ang kanyang mga markang paywahita, hindi nito magawang kumalma, iyon ay dahil talagang hindi nakakakalma ang mga nangyayari. Ang mga sundalo ni Tomas na kasama niya ay hindi pwedeng lumapit ng gusto sa apoy, dahil ang misyon nila ay iligtas ang mga pwedeng iligtas, dahil kung pati sila may dadami ay tiyak na katapusan na nilang lahat. Sa umpisa ng kanilang ginagawa ay naging matagumpay, kahit papano ay may naligtas silang kanilang mga kasamahan, kaya lang ang problema habang tumatagal ay talagang lumalala ang sitwasyon, at ang karamihan ay talagang natrap na ng gusto sa napakalawak na naabot ng apoy. Kainis, lahat na sila ay sugatan, anong gagawin ko sa ganitong sitwasyon, sabi ni Tomas na talagang natuliro na. Ang mga naunang ligtas ay kahit papano ay nas mabuting lagay na, kaya lang ang mga naiwan ay talagang pinipilit na lang mabuhay, kahit halos hindi na makilala ang mga anyo ng mga ito sa tindi ng pagkakasunog nila. Galit na galit ngayon itong si Count Tomas, Victor. Isa kang hangal, galing-galingan kang hayop ka. Tapos ito lang ang mangyayari, napakarami mo ng dalang tauhan, pero talo pa rin, sabi ni Tomas, na wala nang magawa pa kundi ang manisi na lamang. Sabi ni Tomas, may mali rito, bakit ganon? Ang lugar na ito ay open area. Kahit malakas ang apoy, makakagawa pa rin sila ng paraan para tumakas, pero bakit hindi sila makatakbo palayo? Anong nangyayari roon? Pagtataka ni Tomas. Ang mga pinadalang sundalo ni Harold dito ay hindi basta-basta, mga bihasa ang mga iyon, kaya imposibleng magpanik lang sila ng ganun-ganun lang sa pangyayaring ito. Kung ano-ano ng dahilan o kuro-kuro ang mga iniisip ngayon ni Tomas, iyon ay dahil dapat raw ay nasa libo-libo ngayon ang mga makakaligtas, pero ang mga nasadyap nila ay napakakaunti lamang, at iyon ang hindi niya maintindihan ngayon. Tuloy-tuloy ang mga sigaw ng kanilang hukbo, isang sigaw na talagang kikilabutan ka sa takot, dahil sumisigaw ang mga ito na ramdam mo ang hirap na kanilang nararamdaman habang sila'y nasa loob ng nagngangalit na apoy. Kaya lang ang hindi maintindihan ni Tomas, bakit hindi umaalis ang mga ito, bakit puro sigaw lamang, na dapat ay nagmamadali na ang mga ito na tumakas sa loob ng apoy na kanilang kinalalagyan. Kaya sumagi sa isipan ni Tomas na baka ang mga taga per diem ay sumugod na para ubusin ang kanyang hukbo. Kaya lang si Lowell ay agad na sinuri ang lugar ng kaharian ng per diem, at nasabi nito, wala namang mga usok ng alikabok sa paligid, kung sumunod talaga ang mga taga per diem para ubusin ang ating mga tauhan, nakikita sana natin ngayon ang mga usok mula sa buhangin, dala ng kanilang mga karwahe o kabayong pangdigma. Ang hindi nila alam ay perpekto ang plano ng ating bida. Ito ang pinagtakhan ni Ricardo noong una na nakita niya bakit hindi nakasakay sa mga kabayo ang ating bida at mga tauhan nito. Iyon ay dahil para pag sumugod sila sa apoy, hindi malalaman na sila ay nakasugod na, dahil natatakpan rin ng apoy ang mga nangyayari sa loob nito. Kaya walang kaalam-alam ang mga kalaban na kinorne na ng pangkat ng ating bida ang kanilang buong hukbo na nilalamon rin ng apoy ngayon. Ano ba talagang nangyayari roon? Tanong ni Tomas at ni Lowell, masama talaga ang kutob nila na bukod sa apoy ay may iba pang nangyayari sa gitna ng malaking apoy, kaya lang wala silang makita kundi sigawan lamang ng kanilang mga tauhan na hirap ngayon sa takot. Alam na ni Lowell na delikado ang mga posibleng sumunod na mangyari, malakas ang kutob nito ngayon. Kaya sumigaw ito kay Tomas, kamahalan, kailangan na po nating tumakas. Kunin na po ninyo ang mga natitirang mga sundalo at tumakas na po kaagad tayo. Sabi naman ni Tomas, ano? Hindi ba sabi mo kailangan nating iligtas pa ang iba? Pagtataka ni Tomas sa gustong mangyari ni Lowell. Sabi naman ni Lowell, sigurado po ako, may nangyayari po roon bakit hindi na makalabas ang mga tauhan natin? Sabi ni Lowell, na malakas ang kutob nito na may mga kalaban na nakakatakot sa loob ng gitna ng apoy. Dahil sa sinabi ni Lowell, dito ay biglang umaliwalas ang mukha ni Tomas,
dahil nung makita pa lamang niya ang apoy ay gusto na talaga niyang tumakas at lumayo, kaya sumigaw kaagad ito, "Tara na! Tumakas na tayo, lahat kayo, mga kasama, urong! Tumakas na tayo, iligtas ninyo ang inyong mga sarili," sigaw ni Tomas na talagang pagtakas na ang nakita nitong gawin. Kaya lang huli na ang lahat, dahil may mga nakaitim na armor ang biglang lumabas sa apoy, na ang tingin nila Tomas ngayon at nila Lowell ay hukbo ni kamatayan ang lamaba sa gitna ng apoy, na uubusin sila ngayon. Sabi ng mga sundalo, ang mga iyon, sigaw nila, na alam nila kung sino ang mga nakaitim, dahil iyon ang halos umubos sa kanila ng unang araw. Tuloy-tuloy ang pagtakbo ng mga nakaitim na armor, at sa pagtakbo ng mga ito, ay talagang naglalabasan ang mga usok mula sa kanilang katawan, na mas lalong nakakakilabot tignan ang mga ito, iyon ay dahil hinahabol ngayon sila ng mga pangkat ng ating bid'a na handang tapusin ang buhay ng mga kasama ni Tomas. Wala nang pake-alam pa si Tomas kung paanong nakadaan sa matinding apoy ang mga nakaitim na mandirigma, sumigaw na lang ito, "Harangan ninyo sila, pigilan ninyo," sigaw ni Tomas, sabay pelang ng kabayo nito sa kanyang likuran, at pinakaripas ng husto ng takbo ang kanyang kabayo. "Sandali lang kamahalan, huwag po ninyo kaming iwan, sasama po kami," sigaw ng mga tauhan ni Tomas. At sumigaw na rin si Lowell, "Sandali lang kamahalan, hindi po," sigaw nito. At dahil tumakas na si Tomas ang kanilang pinaka-commander ng hukbo, at ang natitirang knight na maaari sanang manguna sa kanila, wala na ngayong pinuno ang hukbo ng mga kalaban, na mas lalong naging magulo na ang kanilang mga kilos. Kaya nagkanya-kanya na ang mga ito, iniwan na nila tayo, tumakas na rin tayo, sigaw ng mga natirang sundalo. Paano naman ang mga sugatan, wala na rin naman, talo na tayo, kung mag-aantay pa tayo rito tiyak na mamamatay lang tayong lahat, sabi ng mga ilang sundalo. Kaya nagsimula na ring tumakas ang mga ito, iniwan ang kanilang mga sandata, iniwan na rin nila ang kanilang mga kasama na mga sugatan, at iniligtas na lamang ang kanilang mga sarili. "Mga kasama, tumakas na kayo, gawin ninyo ang inyong makakaya na makabalik sa ating kaharian," sigaw ng mga sundalo ng mga kalaban. Wala nang ibang laman ng isipan ng mga ito kundi ang maligtas ang kanilang buhay, dahil may nakakatakot na mga nilalang ang nagmamadaling hinahabol sila na winawasiwas ang kanilang mga sandata. Ang mga kasama ni Ghislaine ay talagang hindi papaawat, sumigaw ang mga ito, "Bilasan ninyo, habulin sila, walang aitit-irang buhay sa mga iyon, hahaha. Anong tingin ninyong ginagawa ninyo, patayin silang lahat," sigaw ng mga tauhan ng ating bida. Nang madaanan nila ang mga sugatan sa mga kalaban na hindi kaagad nakatakbo ay agad nilang pinugutan ng ulo, ang iba ay hinati sa dalawa ang katawan, tinagpas ang paa, tinagpas ang mukha o ulo ng kalaban. Punong-puno na ng dugo ang katawan ng mga pangkat ng ating bida, ngunit pa rin ang kanilang ginagawa. Walang humpay ang paghabol ng mga ito sa mga kalabang na unang tumakas, at talagang isa lang ang kanilang plano, at iyon ay ang patayin ng mga ito gaya ng utos ni Ghislaine sa kanila. "Parang awa na ninyo, huwag ninyo kaming patayin," sigaw ng iba na takot ngayon na mamatay. "Huwag po, tama na, binitawan na namin ang aming mga sandata. Hindi na kami lalaban," sigaw ng mga ito, kaya lang kahit ganoon, nakakaawa man ang kanilang itsura, ay talagang nawala ng buhay ang mga ito, dahil ang ilan sa mga nangsalita ay natapyas ang kanilang ulo, na ang naiwan ay ang dila nito. May ilan pang lumuhad at nagmakaawa, "Gawin na lamang po ninyo kaming mga bihag," sigaw ng mga nakaluhod na nagmamakaawa sa kanilang buhay. Sabi naman ng mga tauhan ng ating bida, "Ang aming kapitan ay hindi tumatanggap ng mga bihag," sigaw nito na may halong pagtawa, sabay tagpas muli sa mga ito, na agad nawalan ng mga ulo ang mga nakayuko. Iilan na lamang sa mga kalaban ang nakatakas, si Tomas, si Lowell at bilang na mga sundalo lang ang nakatakas, sumigaw si Gillian, "Tama na. Huminto na kayo, huwag na ninyo silang habulin," sigaw ni Gillian, na puno ng dugo ang kanyang braso at katawan, na may mga laman-laman pa ng mga kalaban ang nasa braso nito. Pinahinto na niya ang kanyang mga kasama iyon ay dahil alam niya na sa oras na humabol pa sila ay magkakawatek-watek na lamang sila, bagay na hindi pabor pa raw sa kanila. Nang hinayang naman ang mga tauhan ng ating bida, kaya ang ginawa na lamang ng mga ito ay ang suriin ang mga katawan ng bangkay na nasa lapag kung may mga buhay pa ba sa mga ito. Sinuri rin ng mga ito kung may mga mahahalagang mga kagamitan sa mga kalaban na pwede nilang kunin, at pinagbubulsa na ang iba.
Nakita ni Gillian ang ginawa ng mga iilang mersenaryo, kaya agad niya itong nilapitan. Anong ginagawa mo? Sinabihan na kayo na ang lahat na makukuha sa digmaang ito ay paghahatian ng patas pagkatapos ng digmaan, sabi ni Gillian ng pag-alit. Sumagot ang kasama nito, ito naman. Boring mo naman, alam mo naman na ganito ang kalakalan natin. Ang sino makakita ay sa kanya na ito. Bakit hindi mo na lang kami samahan na kumuha? Baka mas maganda pa ang makuha mo, sabi ng mga ito. At dahil bastos ang paraan ng pagsagot ng mersenaryong iyon, agad na kinuha ni Gillian ang kanyang malaking palakol, at itinapat ito sa leeg ng bastos na mersenaryo na kanyang kasama. Gusto mo bang humiga na walang buhay kasama ng mga iyan? Sino nag-utos sa iyo na kumilos ng sarili mo lang? Sabi ni Gillian na ang tono ng boses nito ay talagang uubusin ang lahat ng kanyang mga kasama pag pinagpatuloy ng mga kasama nito ang kanilang mga ginagawa. At dahil ramdam nila ang nakakatakot na tono ng boses ni Gillian, umatras na ang mga ito, at hindi na tinuloy ang kanilang mga ginagawa, kaya lang kita sa mga mukha ng mga ito ang pagkadismaya sa ginawa ni Gillian. At dahil alam ni Gillian na ang pagsira niya sa pride ng mga mersenaryo na kanyang kasama ngayon ay mag-iiwan lang ng puot sa puso ng kanyang mga kasama, kaya sinundan niya ito ng isang kataga. Nakalimutan na ba ninyo ang sinabi ng ating kapitan? Ang utos niya ay kahit ang mga mersenaryo ay magpakita ng paggalang sa mga namatay, tatanggap kayo ng karampatang kabayaran sa inyong mga nagawa sa digmaang ito, sabi ni Gillian. Na mas naging malinaw na sa kanila ang gustong mangyari ni Gillian. Tama siya, ganun nga ang sabi ni Kapitan. Tara na, sabi ng mga ito, na mabilis na iayos ni Gillian ang kanilang sitwasyon, para wala ring maiwan sa kanilang mga kasama na may sama ng loob at galit sa kanilang mga puso, dahil ito ang sisira sa kanilang grupo sa oras na mangyari iyon. Kung ibang amo pa ang kanilang pinaglilingkuran ay tiyak na susumapan o mumurahin nila ito. Kaya lang dahil si Ghislaine ang kanilang amo ngayon, hindi nila ito magawa. Iyon ay dahil talagang nakuha na ng buo ng ating bida ang loob at respeto sa kanyang mga mersenaryo. Kapitan, sigaw ng mga tauhan ni Ghislaine, ganun rin si Gillian, hinahanap niya ang ating bida. Anong nangyari? Asan si Kapitan, may nangyari ba sa loob? Pagtataka ng mga ito, iyon ay dahil mabilis na kalabas ng walang kahirap-hirap ang mga mersenaryo nito, ngunit ang ating bida ay hindi nila nakitang nakalabas. Agad na sinuri ni Gillian ang kanyang kasuotang pangdigma, nakita nito na ang kanilang armor na gawa sa Dearest Ent ay nawalan na ng lakas para protektahan sila sa init. Na ang ibang parte ay nahulog na, at nag-crack, ganun rin ang kanyang helmet. Kaya dito niya naisip na hindi kakayanin ni Ghislaine tumagal sa gitna ng apoy. Tinignan rin nila ang apoy sa paligid. At kitang-kita na walang palatandaan na mawawala kaagad ang apoy, dahil napakalakas pero ng pagliyab ng mga ito. Kung normal na apoy lamang ito kakayanin niya ang tumagal sa apoy na ito, kaya lang hindi ito normal na apoy. Dahil isa itong magical fire, sabi ni Gillian, na alam niya na talagang delikado ang buhay ni Ghislaine sa loob ng apoy, at hindi nila maintindihan bakit naiwan ito sa loob. Kaya nasabi nito, kailangan kong puntahan ang kamahalan sa loob, hindi pwedeng walang gawin si Gillian, kailangan niyang kumilos. Kung may problema sa loob ay alam ni Gillian na kailangan niyang tulungan ang ating bida, kung wala namang problema ay kailangan lang niyang gawin ay ang mabilis na ilabas si Ghislaine. Nang akmang pupunta na sa gitna ng apoy ang matandang mandirigma, agad na nagsalita si Kaor, "Hoy matanda! Sigurado ka, pupunta ka talaga sa loob?" "Oo, ang ating kamahalan ay hindi pa nakakalabas. Siraulo ka ba, hindi mo ba nakikita ang apoy na iyan? Nag-aalala ka pa sa baliw nating among iyon?" Sabi ni Kaor. Sabi naman ni Gillian, "Mag-ingat ka sa sinasabi mo kung ayaw mong unahin kitang patayin rito." Sabi ni Gillian na agad nitong itinaas niya ang nayang palakol at ang labas ng aura, dahilan para mapa-address itong si Kaor, dahil nakakatakot na ang aura ni Gillian. Nang makita ni Gillian na wala nang gagawin pa si Kaor, tumalikod na ito at pupunta na sa gitna ng apoy, at nagbigay pa ito ng utos kay Kaor, "Mauna na ako sa loob, ikaw na bahala sa ating mga kasama, pangunahan mo ng maigi ang mga iyan," utos ni Gillian. Muling nagsalita si Kaor, "Teka lang, kung ang kapitan natin ay hindi pa lumalabas sa apoy, hindi kaya may dahilan ito?" Sabi ni Kaor. Sabi naman ni Gillian, "Anong sabi mo?" Galit na sabi ng matandang mandirigma na ang mata nito ay talagang nagngingit-ngit na sa galit. Dagdag pa nito,
Pag natapos na itong lahat saka tayo uli magtuos. Masyado nang maraming nangyari sa araw na ito. Huwag ka nang dumagdag pa, baka hindi ako makapagtimpi at maubos ko kayong lahat rito, sabi ni Gillian. Kaya umatras na ng tuluyan si Kaur, dahil alam niya na talagang hindi na niya mapipigilan si Gillian ang pumasok sa gitna ng apoy. Biglang nagbitaw ng salita si Kaur, bago tuluyang makapasok si Gillian. Ang gusto kong sabihin ay, huwag kang basta-basta na pumasok sa loob, at sirain ang plano ng ating kapitan. Ang kailangan nating gawin ay ang sumunod lang sa utos niya. May mali ba sa sinabi ko? Tanong ni Kaur, na dito ay dahan daw ang huminahon si Gillian, at nakita niya na may punto rin ang mga sinasabi ni Kaur. Kilala nila ang ating bida, na talagang pag kumilos ito ay napakabilis, at mas nauuna pa sa kanila, dahilan kung bakit sila at kahit ang kanilang mga tauhan ay nahihirapang sumunod sa bilis ng ating bida, kaya imposible raw na maiwan lang ito sa loob ng walang dahilan. Kaya tiyak raw na may kinahaharap si Ghislaine na hindi napansin ni Gillian sa loob. Kaya lang may kung anong nararamdaman itong si Gillian, hindi niya magawang iwan lamang ang ating bida na hindi niya nakikita ng malinaw ang lahat sa loob. Kaya ganito na lamang ang kinikilos ni Gillian ay dahil pakiramdam niya ay may tungkulin siya bilang tapat na lingkod ng kanilang master na laging nasa likod ng ating bida sa oras na kailangan nito ng tulong. Kaya lang talagang may punto ang mga sinasabi ni Kaur. Kaya nagdesisyon ito na mag-antay pa ng kaunti, at pag hindi pa rin lumabas si Ghislaine doon na ito papasok sa loob. Sa kabilang banda naman, sa loob ng naglalawang apoy, si Victor ay napa-atras ng bahagya sa puwersa na tumama sa kanya, kung nahuli lang raw siya ng kahit kaunti tiyak na lumipad na ang kanyang uli. Napahinto itong si Victor sa nangyari, at napaisip na kung may isang knight ba raw sa per diem ang malakas at may kakaya ng bigyan siya ng takot gaya ng kanyang nararamdaman ngayon. Dahil sa instinct ni Victor na may kalaban sa unahan nito kahit hindi niya makita sa lakas ng apoy, bigla na lamang niyang winasiwas ang kanyang sandata, na agad tinamaan ang katunggali niya, na agad bumagsak. Hindi na masama, sabi ni Victor dahil alam niya na hindi niya napatay ang kanyang kalaban, tumingin ng maigi itong si Victor sa kung sino ang kanyang kalaban ngayon na nagpakaba sa kanya. Ikaw, sabi ni Victor, iyon ay dahil nakilala na niya kung sino ang kanyang kalaban ngayon. Isang nilalang na nakaitim na armor, at nakaitim na helmet, tama. Ito ang inaantay na pagkakataon ni Victor, dahil kailangan niyang ubusin at walang itirang buhay sa buong pangkat ng mga nakaitim na armor, at ito na ang tamang pagkakataon sa kanya ngayon dahil nasa harapan niya ngayon na ng commander ng pangkat ng mga nakaitim na mandirigma. Kaya lang nang bahagyang hahakbang sana ito para lapitan ang kanyang kalaban, may napansin itong kakaibang bagay. Isang kakaibang usok ang biglang lumabas sa katawan ng kanyang makakalaban ngayon, at dito niya napansin na hindi armor ang nakikita nilang suot-suot ng mga mandirigma, kundi isang uri ng itim na coating na nakapatong lang sa mismong armor ng pangkat ng ating bida. Nang tignan pa itong maigi ni Victor, dito niya nakita na ito'y isang uri ng material na may kakayahang mag-absorb ng init, at maglalabas ng isang malamig na usok sa loob ng katawan. Kaya dito niya napagtanto na ang kasuotang suot-suot ng pangkat ng mga nakaitim na mandirigma ay may kakayahang magbigay ng protection sa matinding init na ito. Dahil doon, dito na unti-unting nagiging malinaw kay Victor ang lahat, ikaw. Ikaw ba ang nagplano nito mula pa sa umpisa? Tanong ni Victor sa ating bida. Natanong ito ni Victor dahil sa pinakaunang araw pa lamang ng digmaan ay suot-suot na ito ng mga nakaitim na mandirigma. Tanda na talagang nakahanda ang mga ito na pasabugan ang apoy sa kahit na anong oras na kanilang gustuhin. Kaya dito naisip ni Victor na siya at ang kanyang hukbo ay umiikot lang pala sa kamay ng strategist ng per diem, na inaantay lang pala silang pumasok ng sama-sama sa lugar kung saan pasasabugin ang matinding apoy. Ikaw, sambit ni Victor na nanginginig-nginig pa ang boses nito, magkahalong takot at galit ang nararamdaman nito ngayon, dahil alam na niya na ang nilalang sa kanyang harapan ang pinakautak ng lahat ng kaganapang naganap sa digmaan, kung paano sila nagawang matalo ng per diem. Dahan-dahan namang lumingon ang ating bida kay Victor, at sumagot, na ang sabi, oo. Ako nga, ito ang pinakamahal na trap na ginawa ko, nagustuhan mo ba? Sabi ng ating bida na may isang ngiti na talagang nakaasar, dahil nasa harapan ni Victor ngayon ang may gawa ng trap. Kaya lang hindi makita ni Victor ang mismong itsura ng mukha ng taong gusto niyang patayin, dahil nasa loob ito ng helmet.
Dito naiisip-isip ni Victor na ang nilalang na may kakayanang gumawa lamang ng ganitong uri ng trap ay isang mahalagang tao, tingin niya na isang pinuno ito, o isang knight commander, or isang master ng army. Sabi ni ng ating bida, Ghislaine Perdiem, bigla namang napahinto si Victor, hindi nakapagsalita, dahil hindi ito makapaniwala, sabi ng ating bida, hindi mo ako nakikilala, ano? Ghislaine Perdiem, ang batang tagapagmana ng Perdiem. Tanong ni Victor na naguguluhan pa rin, oo. Ako nga, sabi ng ating bida, na taas noo itong nagpakilala kay Victor. Napatulala na lamang si Victor sa kanyang narinig na mas lalong bumilis ang tibok ng puso nito. Iyon ay dahil ang pangalang Ghislaine Perdiem ay kilala bilang isang sakit sa ulo na bata, walang silbi, patapon, isang salbaheng bata na mula sa norte, iyon ang dahilan kung bakit hindi makapaniwala si Victor. Si Ghislaine ay wala sa isipan ng sinuman, hindi nila ito pinansin sa digmaang ito, kaya ganun na lamang nagkasira ang kanilang plano, dahil minaliit nila ng husto ang ating bida. Ang pangalan ng ating bida ay wala sa listahan ng magiging banta sa digmaang ito o mula sa angkan ng Perdiem. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ngayon binabalot ng matinding galit at inis itong si Victor, dahil nagmukha siyang tanga, mangmang, bobo sa harapan ng ating bida, dahil binaliwala nila si Ghislaine, na hindi nila alam na ito ang tatapos sa kanilang masasayang sandali. Biglang umakyat ang dugo sa ulo ni Victor, nagdilim ang kanyang paningin, at nahilo ito bigla, dahilan para matamba ito kaagad sa kanyang kinatatayuan, nakaluhod ngayon si Victor, at nagsabi, ako. Isang tanyag na knight ng norte, tinalo ng isang kagaya mo. Sabi ni Victor na talagang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Oo. At dito na magtatapos ang buhay mo Victor, sabi ng ating bida. At dahil binanggit ng ating bida ang kanyang pangalan, agad na tumayo si Victor, ano? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Pagtataka ng Mokong na ito. Ganon na lamang ang pagtataka ni Victor, iyon ay dahil siya ang secret weapon ni Harold, at ang kanyang pangalan ay halos hindi pa alam ng buong kapuluan, kaya imposibleng malaman ng isang batang pasaway, walang kwenta ang katauhan ni Victor. Kaya dito nasabi ni Victor, maling-mali si Count Harold, ang perpektong plano na sinasabi niya ay may mali, sabi ni Victor, na mali siya ng akala kay Harold. Ngayon ay sigurado na si Victor, na ang kanilang pagkatalo ngayon ay hindi dahil mahina sila, kundi mali raw ito ni Count Harold. Sigurado raw na may traidor sa teritoryo ni Count Harold, na nagkalat ng impormasyon ng kanilang plano sa Perdiem. Iyon lang ang nakikitang dahilan ni Victor kung bakit sablay lagi ang kanyang stratehiya. Kaya ang nasa isip ni Victor ngayon ay dapat mapatay niya ang ating bida, at mabigay ang ulat kaagad kay Harold, dahil ang pagkatalo nila ay wala sa kanyang kamay, kundi ang plano ni Harold ay sablay. Hinarap na ng maayos ni Victor si Ghislaine, walang hiya ka, kilala mo na ako, tapos ang lakas ng loob mo na harapin ako ng ganito. Sabi nito na ang mga mata ni Victor ngayon ay nagliliwanag na ng punong-puno ng pagnanasang pumatay. Wala nang pakialam pa si Victor kung gaano kainit sa paligid, dahil ang init ng galit na nararamdaman ngayon nito ang lumalamon sa kanya, gusto niyang mapatay ang nilalang na nasa harapan niya ngayon. Ang isang walang kwentang nilalang na katulad mo, sa tingin mo magagawa mo akong talunin na isang dakilang knight ng North. At sabay umatake ng biglaan itong si Victor ng galit na galit kay Ghislaine, pinaulanan niya ng mga paghiwal ng kanyang sandata ang ating bida. Agad namang winasiwas rin ni Ghislaine ang kanyang sandata para sanggain ang mga pag-atake ni Victor. Kaya lang talagang malakas ang kalaban, kaya natutulak pa atras ang ating bida. Kitang-kita ngayon ng ating bida ang abilidad ni Victor na talagang malakas at mahusay na mandirigma ito, dahil kahit sa mga pinsala nito sa katawan na dala ng apoy, ay steady pa rin ang mga pag-atake nito sa ating bida. Lahat ng mga pag-atake ni Victor ay talagang perpekto, dahil ang mga target nito ay ang mga mahahalagang parte ng katawan ng ating bida, na sa oras na tamaan ay talagang katapusan ni Ghislaine. Sa lakas ng mga pag-atake ni Victor na hawi palayo ang sandata ng ating bida, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Victor na tapusin na si Ghislaine, at sumugod ito para tuhugin ang ating bida. Agad naman itong nakita ni Ghislaine, kaya pinahit niya ang kanyang katawan para ilagan ang pag-akate ni Victor sa kanya, kaya lang ang sandata ni Victor ay sumunod rin sa galaw ni Ghislaine, dahilan para tumusok ang espada ni Victor sa balikat ng ating bida.
Ang napakainit na epsada ni Victor ay nagawang sugatan ang laman ng ating bida, at isang usok ang lumabas mula sa sugat ni Ghislaine, iyon ay dala na rin ng matinding init sa paligid gawa ng apoy. Gigil na talaga ngayon si Victor, nagwawala na ito, kaya muli na naman itong umatake para hindi na pagpahingahin pa si Ghislaine, kaya lang habang pasugod si Victor, biglang nagsalita ang napakalamig na boses ng ating bida na walang emosyon, masaya ka na ba ngayon? Tanong ni Ghislaine na agad ikinagulat ni Victor. At biglang may isang sandata na dahan daw ang lumalaki na biglang lumitaw sa tabi ni Victor, na hindi niya namalayan na umatake na ang ating bida, kaya't napa-atras bigla itong si Victor palayo. Kaya lang biglang may sumirit na dugo mula sa dibdib ni Victor, nang kanyang tignan ito nagulat ito sa kanyang nakita, dahil ang kanyang armor ay nahiwa, at may mga dugo na lumalabas mula sa sugat nito sa kanyang dibdib, tinamaan pala siya ng ating bida. Hindi na nag-aksaya ng oras itong si Ghislaine, kaya biglang nagpaikot-ikot ang katawan nito sa ere, at sisipain si Victor sa kanyang tiyan. Sapol na naman itong si Victor, at agad itong natambas sa ginawa ng ating bida. Mabuti na lamang ay hindi na ito kaagad na sundan ni Ghislaine kaya buo peren ang katawan in Victor, at nagsabi itong si Victor, "Ikaw. Paanong ang isang walang kwenta na katulad mo, may kakayanan na tapatan ako ng harapan sa isang one-on-one na laban?" Pagtatak ni Victor, dahil mas bata sa kanya ang kanyang kalaban, at tinuturing pang walang kwenta si Ghislaine ng lahat. Inihagis ni Ghislaine ang kanyang sandata na palakol pa itaas, sabay tarak nito sa lupa, inialis rin ni Ghislaine ang kanyang helmet, at itinapon sa isang tabi, at dito ay tumambad na ang mukha ng ating bida, na punong-puno ng pawis dala ng init. Sabi ni Ghislaine, "Oo, magaling ka nga. Pero hanggang dyan lang ba ang lakas ng mandirigmang sinasabi na pinakamalakas sa North?" Tanong at panghaamon ng ating bida. Matapos noon, dahan-daang kinukuha ngayon ni Ghislaine ang kanyang espada, at sabay tutok nito sa kanyang kalaban sa kanyang harapan na si Victor. Sabay ngiti ng nakakaloko, sabi ni Ghislaine, "Tumayo ka, at ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang tunay na malakas sa North." Sabi ni Ghislaine na ipapakita na nito ang kanyang lakas kay Victor. Nagkaharap na nga ang ngayon si Victor at si Ghislaine, at magaganap ang kanilang matinding bakbakan sa gitna ng napakatinding init ng apoy. Sino kaya sa dalawa ang makakatagal? Madali lang kaya matatalo ng ating bida si Victor? Abangan!